King Juan, dali ka na sa racetrack. Si Ran nakakagulo. Pupunta siya sa extreme track. Magkakaibigan sa audience, nararamdaman ba ang pagyanig ng lupa sa ilalim ng paa? Welcome SA Final Showdown in Death Track. Ran, ayoko na ng kwintas na yun. Huwag ka nang pumunta, sobrang delikado. Panalo KO to Parzio, okay? Pasensya na, padaan po. Padaan pa, excuse me. Songran, huwag kang umalis. Mamamatay sa daang ito. Sino? Umalis ka rito. Huwag kang humadlang. Song Ran. Malinaw na nangako ka sa akin. Hindi ko na muling guguluhin ang karera. Diyos ko, may lumapit, bilis. Billy. Minsan, dahil sa aking takot, madali niyang isinuko ang minamahal niyang bilis at damdamin. Pero ngayon, Si Ran, para mapasaya ang isang babae. handa niyang isakripisyo ang buhay niya. Para kay Sisi. Magpadala ng tao para ihatid siya pabalik. Mag-aalala siya kapag nakita niya ito. Dali, bilisan niyo. Malakas ang pagdurugo ng nasugatan. Bihira ang RA negative na dugo. Kulang ang dugo sa ospital. RH negative na dugo. Sige, kunin mo sa akin. King Juan, ikaw. Kunin mo, mas mahalaga ang pagsagip. $200 cc na, bawal ng dagdagan. Ituloy hanggang umabot ng 400 cc na kailangan niya. Ms. Liu, AO's calling. Range, hindi ba dati gustong-gusto mo si King Juan? Bakit bigla Linji, nga, kay? Hindi mo alam, si King Juan nagbigay sa'yo ng napakaaming dugo. Ziatala, Grabe, sobra-sobra ang pagmamahal niya sa'yo. Hindi ko nga alam kung paano ko sasabihin sa kanya na nagbago na ang damdamin mo. Daddy, gusto ko si Ching, pero parang may kalong ya. Hanggang makilala ko si Sisi. Doon kayo uling 19 kung ano ang totoong pakiramdam ng pagbabihani. ganon ba? Si King Juan, 5 taon kang sinamahan. Iwan mo na lang siya ng ganun? Iwan ko na. Hindi kayo akaling. 5 taon ng pagsusumika. Ang kapalit lang ay isang salita. Iwan ko na. Ayos na rin. Sa wakas, malaya na rin ako. Oy, Songzong,
Ang mahal kayo. Hindi ko na siya mapipigil. Palayain mo na ako. Sige. Pagkatapos ng misyon na ito, Ipapadala kita palabas ng bansa. 5 taon na ang nakaraan. Napasa ko ang sunod-sunod na mga interview. Naging sekretarya ni Song Mo, ang presidente ng Song Group. Pero walang nakakalam. Mula sa pagpasok ko sa opisina, ang buhay kayo ay naging isang maingat na pinlanong palabas. Kilala mo ba siya? Si Song Ran, ang pangalawang anak ng pamilya, ang kapatid mo. Noong nakaraang linggo, kakapasok lang niya sa ospital dahil sa pagmamaneho ng mabilis sa madaling araw. Pinapapanta kita sa kanya. Para mahalin ka niya. Gamitin mo ang pagmamahal mo para kontrolin siya, para tigilan ang pagpapahamak sa sarili. Kapatid Keo siya. Gusto kong mabuhay siya. Ito ang pinakamainam na pangako sa mga magulang niya. 10 milyon, sapat na para bilhin ang kabataan ko at magpagaling sa nanay ko. Sapat na yun para magbago ako ng pagkatao. Ang kasunduang ito, Ikaw. gagawin ba o hindi? Gusto ni Song Ran ang simpleng babae, karang malinis na papel. Kaya. Pinaghandaan ko ang unang entablado para sa kanya. Miss, samahan mo kami mamaya. Pakawalan Emma. Magsama tayo maglaro. Bitawan mo siya. Ang duwag mo naman. May lakas loob ka pa pumunta dito. Ganyan lang. Para akong isang munting puting bulaklak na nalunod sa buhay niya. At siya, nahuli ulit, bitawan mo. Huwag kang gumalaw. Ara. Huwag kang umalis. Limang taon. Ginawa ko ng lambing at pagmamahal ang isang bitat. Bawal siyang makipag-away. Bawal siya mapakabilis. At siya, parang masaya din siya. Pag-alaga niya sa akin, sobra. Ang drama, masyadong tumagal. Akala ko, ito na ang realidad. Henggang. Hanggang sa sandaling iyon, ang tinatawag niya Ay pangalan ng ibang babae. Sisi, akala ko siya ang inalagaan. Hindi pala ako, kundi ang ginampanan ko. Ang anino niyang katulad. Ran, bakit ka biglang bumangon? Hindi ba sinabi ng doktor na magpahinga ka ng maayos? nakikita-kita. Ang sakit kayo, gumaling na ng kalahati. So, ito pala asylum she. Ang inisip niya, Ang iniibig niyang si Sisi. Hindi niya kailangang umarte ng sadya. Ang pagiging inosente at alisay. Likas na sa kanya. Ako, nakukunwari lang. kaya palaging sinasabi niya, may kulang talaga sa akin. Pero bukas, lilipad na ako papuntang Paris. Sisimulan ko na ang buhay na para sa akin. Sa mga nakaraang taon, Ginawa ko ang para magampanan ang papel ni Lindsay. Mula sa damit hanggang sa gusto niya, sinunod ko. Nayon. Kailangan na magbago. Kuya Ran, parang napagalit kayo asay 18 Juan. Ilas na siya? Inalagaan ko ang ibong ginto sa hawla. Matagal na siyang hindi kayang lumipat. Song Ran. Malikha. Ang ibong ginto ay hindi nawala ang kakayahan. Ginawa lang niyang itiklop ang kanyang mga pakpak. Simula na yon, tapos na ang trabaho ng kapalit. Lu Ching Juan. Malaya ka na.
Pasensya na, ma'am. Ang flight ninyong le 318. Dahil sa hindi may iwasang dahilan. ay nakansila. Hindi may iwasang dahilan? Hello, Gino Wong Song. Ako ang nagkansela ng flight. Ikaw. Anong ibig sabihin nito? Bumalik Lu Qinghuan. Papunta AKO SA Paris. Hindi biro. 5 taon nang nakalipas, inutusan, bayad na 1 milyon. Ngayon, bibigyan kita ng bagong misyon, bayad 10 bilyon. Anong misyon? Qinghuan. Pakasal ka sa akin. Maging legal na asawa ko. Fake it? Mahina na ang katawan ni Lola bago siya mawala. Gusto niyang makita akong magkapamilya. Siyempre, pwede mo tanggihan. Kunin mo ang perang ito. Umalis ka dito. Hanggang nakilala ko si Sisi. Doon kayo lang naintindi ano ang tawag sa kabog ng puso. Ayoko na. Sige. Bukas magpapadala ako para sunduin ka pagkatapos ng 3 araw. Ipapahayag ko sa pamilya ang pagkakakilanlan mo. Congratulations sa inyo, ang kasal ninyo ay valid na. Ito ang kasal certificate ninyo. Best wishes sa bagong kasal. Lu Qinghuan, sino ang nagbigay ng permiso para umalis? Hindi ba naayon ito sa gusto mo, para sa'yo at kay Lindsay? Pumunta ka na yan, mag-usap tayo. Ang ganda ni Miss Lin gayon. Siyempre, narinig ko na si iyong master at siya ay may espesyal na relasyon. Ako lang ang babaeng tulad ko. Bagay kasama ni Ranjay. Tignan niyo, Billy. Sino siya? Astigange baba en tout. Ang class ng aura niya nakakasikat na tao BA. Cheers! Tara na. Ito ang private room ni Ranch. Zeno ka? Qinghuan. Ba't ka nakabihis ng ganyan? Lu Qinghuan. Ano yung AOZMO? Sinushoot ko lang yung gusto kong damit. May problem ba BA? Song Xiao? Ngayon na alam mo na ang tungkol sa amin ni Sisi. Ikaw na bahala sa halaga. 5 taon ka ng kasama ko. Hindi kita pababayaan. Hindi na kailangan. Si Ranji ay para rin sa ikabubuti mo. ONGA. Maghiwalay tayo ng maayos. Kunihin mo ang pera. Aalis ng walang pag-aalala. Hindi magbabago desisyon ko. Lu Qinghuan, huwag kang makulit. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magiging makulit kasi kinasal na ako. Paano nangyari yan? Aron. Pagkatapos ma-discharge, hindi mo sinabing susunduin kita. Una muna kitain siya. Tulis muna ikaw. Ano bang sinasabi mo? Tinawag ko siya dito. Para klaruhin ang lahat. Claire Hinangono? Tapusin ang lahat sa kanya. Para, maging tayo na. Todo bang gusto mo AKO? Takot na takot ako. Sabi niya,
Wala kang binibigyan ng titulo na baba. Astig si Ran. Opisyal ng inanunsyo unang bises sa kasaysayan. ONG, ate. Si Ran, hindi siya kalanman nagbigay. Ang titulo sa kahit sino. Hindi pa ako nagbigay ng titulo sa sino. Pero, ikaw ang nag-isang eksepsyon. Ngayon naniniwala ka na ba? 5 taon na, Song Ren. Hindi ako binigyan ng titulo. Pala hindi dahil hindi sanay. Kang hindi, dahil kulang ang pagmamahal. Sana kayong dalawa. Magtagal na magkasama. Song Ran. Malalaman mo sa loob ng 3 araw. Naikasal na ako sa kuya mo. Ganda kong babae. Samahan mo si kuya at mag-inom tayo. Tara, Hindi ko kayo kilala. Magbigay daan kayo. Una medyo mahiya, pangalawa masasanay. Ayaw mo bang magpakita ng respeto? Gusto mo ng parusa? Ganon ba? Ang saya, sinasabi ko sa'yo. Ran bro. Si King Juan kinazhaw, hinaharas siya. Mga lasing na yun, kahit ano gagawin nila. Pupin tabatayo, baka walang silbi. Paano kaya kung ikaw ang pumunta? Ran. Tulungan MOSI 8 Qinghwan. 5 taon na rin naman niyang sinamahan ka. Tenga. Ngayon nagbigay ng titulo sa kahit sino. Kailangan kong matutunang maging mabuting nobyo. Anuman ang seguridad na meron ang ibang babae, dapat meron din si Tsitsi ko. Wala akong pakialam sa iba. Tara. Tulungan mo AKO. Inom tayo ng isa. Taka na. Bitawan mo ako. Wag kang pumalag. Masakit BA? Walang problema. Medyo pagod lang ako. May lagnat ka. Punta tayo sa ospital. Si MS Lu ay nilamig, nakagamit na ng gamot. Kailangan obserbahan sa ospital. Kapag bumaba na ang lagnat, okay na. Nagbantay siya buong magdamag.
Normal na ang temperatura. Matapos ang obserbasyon, pwede kang umuwi. Mas magaan ba ang pakiramdam mo? Mas mabuti na. Ginawang Song, salamat sa iyo kagabi. Walang anuman. Ito ang aming sertipiko ng kasal. Ito ang bago naming kasunduan. Hintayin gumaling ka. Isasama kita para makilala mo ang pamilya ko. Sige, Magpahinga ka muna ng maayos. Ako na ang mag-asikaso ng discharge papers. Kuya Ran, ang sakit talaga. Paano kung nasaktan ang buto ko? Huwag kang mata. Padating na ang doktor. Nakita mo ba? Yung nasa bisig ni Marsong, siya ang girlfriend na inanunsyo. Konting galo sa daliri, nagdagsaan ang mga eksperto sa ospital para mag-check. Talagang alagang-alaga siya. Naman, opisyal na kasintahan ni Song Xiao. totoong inaamin sa publiko. Huwag ka parating na ang doktor. Liu Qinghuan, bakit enito ka? At bakit kasama mo ang kuya ko? Kasi may sakit ang mo. Dinala ko siya sa doktor. May asawa na pala si kuya. Bakit hindi kayo alam? Kasi, Mahiyain siya. Kapag handa na ako, sa ilalapit na salusalo, isasama ko siya. May asikasuhin pa ako sa opisina. alis na muna AKO. Liu Qinghuan, hindi ko akalain na mabawi mo ako. Ginawa mo pa ang lahat mahabol ako sa ospital. Tumigil ka sa pangarap mo. Kahapon, malinaw sinabi sa'yo. Wala na tayong pag-asa. Nilagnat kaya pumunta ako sa ospital para magpait. Huwag kang mag-alala, hindi na kita guguluhin pa sa hinaharap. Dapat nasa na. Pinag-init niyo ulo ko. Wala na kayong pag-asang mabuhay. Kebs na lang. Sabay-sabay na lang tayong mamatay. Liu Qinghuan, ikaw. Bakit mo ako sinalag mula sa saksa? Huwag kang masyadong magpalaki ng ulo. Accidentally lang yan. Qinghuan, alam kong gusto mo pa rin ako kahit handang mamatay para sa akin. Pero ngayon, SICC lang ang mahal kayo. Noong nakaraan, di mo tinanggap. Ngayon, dinagdagan ko pa ng 10 milyon. Kunin mo ang pera at huwag ka nang magpakita sa akin. Si CC ay simple at inosente. Madali siyang mawalan ng tiwala. Ayokong malungkot siya. Qinghuan, salamat sa pagligtas mo kay Aran. Alam ko, 5 taon ang pinagsamahan at mahirap makalimutan. Pero, gayon siya ang boyfriend ko. Sana huwag mong sirain ang relasyon namin. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya gusto. Qinghuan, ano to? Isa lang, nagpakasal. Una. Sakto ito as a gusto and I song air siya. Hindi na mangungulit, di ba? Nagpakasal ba siya sa kuya ko? Hindi pwede. Sobrang mahal niya ako. Ano siya magpapakasal sa iba? Fake lang na dokumento. Aren, nakakairita ang amoy ng disinfectant na ito. Bilisan natin umuwi. Ihahatid kayo rin asay Qinghuan. Tutal, hindi convenient para sa kanya ngayon. Tama SI Shishi. Maglinis ka. Liu Qinghuan, sumama ka sa akin. Huwag mong hayaang sabihin ng iba na hindi patas ang ginawa ko sa iyo.
Ang init, Aran. Sishi. Hindi mo na-spray yung pabango, di ba? Kaunti lang ang nilagay ko. Tulungan mo ako. Huwag kang gumalaw. Mabait ka. Ako na ang gagawa. Tumajol, Anong nangyayari sa'yo? ayaw ko makigulo sa inyo. Sige na. Huwag kang matakot. Genius song. Miss Lu, kailangan mo ba ng tulong? Ikaw. Pwede mo ba akong ihatid? Siempre puede. G. Song. Napadaan ka na naman sa tamang pagkakataon. Hindi naman aksidente siguro. Nakita ko ang kotse ni Songran na umalis. Hindi maayos ang lagay mo. G. Song. Ang iyong gawain. Bakit kailangan ako? Dahil bagay ka para dito. Kalma at malinaw ang isip mo. Alam kung paano timbangin ang sitwasyon. Alam din kung ano ang gusto mo. Pareho ang ating layunin. Sa ganitong relasyon, ang ating ugnayan ang pinakamatatag. Sige. Maligayang pakikipagtulungan. Bukas, bumalik sa lumang bahay para makita si Sasamahin kita. Ching Huan. bagay sa damit mo ang brotse na ito. Para hindi mapansin ni Lola mamaya. Pwede mo akong tawagin ng mas malapit. Halimbawa, Amo. Pasok na tayo, huwag pagtagalin si Lola. Sige. Sabi ni Am, ngayong araw, magdadala siya ng asawa sa bahay para kumain. Talagang bihira mangyari ito. Si Kuya na palaging abala sa trabaho. Talaga bang gusto kong malaman? Anong klase ng babae ang magugustuhan siya? Lola, lagyan ko po kayo ng tsa. Matanda Madam Ikalawang Ginoo. Dumating na po ang panganay na Ginoo. Lola, ito ang aking magiging asawa. si Lu Qinghuan. Ranakia. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Samahan mo akong bumili ng gamot. Sige. Magandang araw, Lola. Ako po si Queen Juan.
Sige. Halika, mabuting bata, maupo ka. Ang ganda ng itsura mo. Mukhang isa kang mabait at magalang na bata. Si Amo, mukhang naliwanagan na rin sa wakas. Abala sa trabaho, malamig ang ugali. Sa susunod, intindihin siya mas madalas. Samahan mo siya ng mas madalas. Lola. Napag-usapan namin ni King Juan. Ngayong buwan, idadaos na namin ang kasal. Ayos, mabuti yan. Mas maaga, mas mabuti. O sige, mas panatag na ang loob ko. Kunin mo yung jade bracelet sa dresser kayo. Ito ang gamit ng manugang ng pamilya Song. Simbolo rin ito ng pagiging pangunahin at ginang ng tahanan ng pamilya Song. Napakamahalaga nito, Lola. Mabuti kang bata, narapat lang sayo. Amo lumabas ka muna. Hayaan mo kaming mag-usap ng aking manugang. Gino. Ang detalye ng kasal na inayos mo, walang nalimutan. Nakaayos na lahat. Huwag sabihin sa kanya na ako ang nag-ayos. Opo, Gino. Huwag kang mag-alala. Gino. Ito ang pinapasisilip sa iyo ni Gino ang mga detalye ng kasal. Lahat ito ay inihanda niya. Lahat ito ay inayos ni Gino mismo. At saka, may ilang detalye ng seremonya na tinanong pa niya si matandang ginang. Tapos sinabi niya, Sinabi kang ano? sinabi niyang huwag sabihin kay ginang na siya ang nag-ayos. Naiintindihan ko, hindi ko sasabihin sa kanya. Binata. Anong sinabi niya sa'yo? Wala naman. Tungkol lang sa kasal. Salamat sa pakikipagtulungan mo. Masaya ang lola mo. Kanya-kanyang pangangailangan, wala dapat ikahiya, ginusong. Tungkol naman sa mga detalye ng kasunduan. Manirahan ka dito, magpakilala sa iba. Sabihin mo lang sa mayordomo kung may kailangan ka. Sige. Kasalan natin sa 1 linggo. Malalaman ni Songran ang tungkol sa atin. Okay lang ba sayo? Wala na akong anumang koneksyon sa kanya. Tungkol naman sa singsing. Gusto kayo pure handmade. Balak kong imbitahan si Designer Lou. Sumama ka bukas sa shop para mag-order. Aran. Gumawa tayo ng magkaparehas na singsing na magkasintahan, mas magandang sariling gawa. Ano ba ang kailangang kiskisin? Isang simpleng pwede bumili ng handa sa tindahan. Lagi akong sinasabihan ni Songran na magtiis na lang. Pero si Song mo, sobrang maingat sa mga detalye. Principe. Bakit napaka-maingat mo sa mga malilit na detalye? Ang kasal natin. Hindi lang basta panglabas na palabas, di ba? Kasi si Lola ay sobrang talino. Kung di maayos ang paghahanda, mabubunyag ito. Ang pagkakaalam, magkasundo ang mag-asawa. Makakatulong para sa stability ng stock ng Song Corporation. Wag mag-alala, Amo. Gagampanan ko ito. Ang papel bilang asawa ni Song. Wedding shop. Nagpahanda ko ng singsing. Subukan mo kung bagay sa tingnan natin kung tama ang sukat. Galing ni Emersong sa detalye. Sakto ang singsing. Gino at Ginang Song, handa na ang mga kagamitan. Pakiusap, lumapit na sa operasyon mesa. Happy birthday mula sa Yes Club. Salamat sa inyong lahat.
Kuya Aaron. Gusto ko ng mango cake. Sige. Tatawag, AKO. Apuntahan ko si Luking Juan ihanda at ipadali. Pero si 8 King Juan parang matagal nang hindi nagpaparamdam. Baka galit siya sa'yo? Kasalanan ko lahat, too. Saan ka nang galing? Gusto ni Tsisi ng cake. Gumawa ka at dalhin mo agad dito. Parang si Aran ang tumatawag. Hindi mahawaga. Tingnan mo, gusto mo ba ang disenyong dinisenyo ko? Mukhang kailangan ipakilala sa ating designer ang maningning na lugar ng trabaho ni Lola. Limitado ang aking karanasan sa pagdidisenyo. Sana magustuhan mo ang disenyong ito. Hindi naglakas loob sagutin ang tawag ko. Ranje, tigilan mo na ang pananakit sa akin. Mukhang seryoso si King Juan ngayon. Nasasaktan na siya. Ayaw niyang dumating dito para makita kayong sweet ng asawa mo. Simulan na kaya natin? Sa loob ng 5 taon, si Luking Juan laging sumusuporta. Pero ang sakit ng damdamin, may hangganan. Subukan mong huwag dumaiting. Tingnan natin. Pupuntahan ko na siya sa apartment. Aran, saan ka pupunta? Ngayong gabi ang birthday ko, nangako kang babantayan mo ako. Kung ayaw dumating King Juan, hayaan siya. Naniniwala ako na wala kayong kasalanan. Simulang gayon, magiging maayos tayo. Hindi ba maganda? Friend. Huwag mo na siyang isipin, pwede ba? Takot kayo. Baka hindi ka na bumalik pag umalis ka. Uunga, ran kuya. Ngayong ang asawa mo ang pinakamahalaga, magpakasaya ka. Malay Mo. Si Luking Juan ay nagkukunwaring nagtitimpi. Babalik siya matapos ang ilang araw. Sige. Ayoko nang isipin. Birthday mong gayon, magdiwang tayo ng maayos. Ern. Natatakot akong makita. Gusto rin kitang makita araw-araw. Pwede lumipat sa villa para makasama ka. Ayaw ko call na balahan. Sige na. Ern. Okay. Bukas lilipat na ako. Kahit magkasama kami ni Lindsay. Hindi rin basta-basta, Iwan and I, Luching Juan ang ganito. Ang ganda. Ako ba talaga ito? Miss Lu, bawat hiya sa damit pangkasal ay pinili ni Jisong at sinubaybayan niya ang paglalagay ng mga artisan. Sabi niya, dapat gawing perpekto ang damit pangkasal ng asawa niya. Soblang perpekto. Mrs. Song. Una. Eksakto, gustong-gusto ko rin ito. Aran, nakauwi ka na. Kakatapos lang na meeting. Pagod na. Magpapahinga muna ako.
Nakauwi na ako. Ran, bumalik ka na. Nandito, S.I. Chinghuan. Laging tahimik at malinis ang villa. Inaayos niya ang lahat ng maayos. Alam niyang magaan ang tulog ko, kaya hindi niya ako ginagambala sa gabi. Ito ay dahil lang sa nakasanayan ko ang 5 taon ng pag-aalaga ni Song Qinghuan. Si Lin Shi naman. Ganito dapat ang ugali ng isang babaeng nagmamahal. Qinghuan, masakit ang ulo ko. Bakit hindi mo ako binigyan ng gamot pangtanggal ng lasing? Ern. Kawasai Shishi. Bakit binabanggit mo na naman ang pangalan niya? Hindi mo pa rin ba siya makalimutan? Gusto mo pa ba siyang hanapin? Nakasanayan ko na. Pasensya na, Shishi. Ngayon, gusto ko lang makasama ka. Si Rengo, natagpuan namin ang impormasyon. 2 araw na ang nakalipas. Sinabi ng tagapamahala ng property na umalis si MS Song dala ang kanyang maleta. Ipaliwanag ng malinaw, hindi sigurado kailan nangyari iyon. Kung hindi, si Pumunta ka sa bahay niya at makakakita ka. Titingnan ko ito maya-maya. Akitingnan ang kamakailang schedule ni Lu Qinghuan para sa akin. Anong nangyari kay Aran? Ano ang nangyari? Si Qinghuan ba? Pong problema. Miss Lu, Tungkol sa malinaw na probisyon ng hatsyan ng ari-arian, sakaling magkaproblema sa panig ng lalaki pagkatapos ng kasal. Makakakuha si Miss Lu ng kalahati ng mga shares ni Ginoong Song mo bago ang kasal, pati na rin ang ilang ari-arian. Kalahati. Kalahati na ng yaman mo ang nabigay sa akin. Sobrang away na to. Hindi ko pwedeng pirmahan. Sinabi ni Ginoong Song, mula ngayon ikaw ang magiging opisyal na may bahay ng pamilya Song. Ito ang kanyang pangako at katapatan para sa iyo. Qinghuan. Ito ay mga legal na dokumento lamang. Pangunahing para makita ni Lola. Ang ibinibigay ko sa iyo, wala pa sa isang bahagi ng kabutihan mo. Kaya, tanggapin mo na ito. Mukhang dumating ako sa tamang oras. Qinghuan, tingnan mo rin ang mga alay na ito. Oh, Ang posisyon bilang nangungunang designer ay mas mataas para sa akin. Baka hindi ko maabot ang inaasahan ninyo. Graduate ka sa disenyo, Universidad ng Jing, may honors. Nakita ko na ang mga gawa mo, ang talento at pundasyon mo ay karapat-dapat sa mas malaking entablado. Huwag mo akong bibigin, ha? Ito ang kagustuhan ni Lola. Tanggapin mo na. Lola. Pangako, hindi kita bibigyan. Qinghuan. Binuksan mo ang pinto ng katahimikan. Qinghuan. Binuksan ni Qinghuan ang pinto Qinghuan. Kumusta? Ikaw bebe, Song Qinghuan? Mr. Song Ran. Ibinigay na iCard at sertipiko na Hinihiling sa iyo na buksan. Hayaan namin kumpirmahin. Ayos, wala namang mahalaga sa loob. Papasukin mo siya. Siege. Si Song Ran. Kailangan ko bang tumulong? Hindi na. Wala na masyadong bagay sa loob na pwedeng hanapin niya. Kung gusto niyang tumingin, hayaan mo siya magsawa. Pagdating na araw ng kasal, malalaman din niya. Qinghuan.
Pern. Tingnan ang bakas, umalis na si King Juan. Paano siya umalis? Hindi ba nandito pa ang mga gamit? Sa banyo, sa tokador, wala na ang mga gamit. Mukhang tuluyan na siyang lumipa. Ano ito? Anong ginagawa? Ibigay mo sa akin. Gayon nakilala ko si Song Ren. Ang ganda ng ngiti niya. Sabi niya sa akin na magiging mabuti siya sa akin palagi. Si Song Ren na yan. Patago nagpunta magkarera. Natakot ako na baka may mangyari sa kanya. Nagbantay ako sa bandok buong gabi. Sabi niya gusto niya ang lasa ng mangga. Sa susunod, Gagawa ako na mas maraming cake. Sabi niya gayon na ang kulit ko. Ako ba ang nagkamali? poem. Aaron, Sira na itong cake, hindi na pwedeng kainin. matagal na niyang pinaplanuhang umalis. Expire na. Hindi naman talaga cake ito. Ito ang dati niyang balak, magpakasal sa akin. Inihanda niyang simpleng singsing. Ni hindi niya kinuha ito. Pern. Dahil pumayag si King Juan na tulungan tayo. Huwag mo na siyang guluhin. Una, mahal KOSICC. Pero bakit pag-alas inay Luchinghwan? Lalo akong hindi mapakali. Aran, nahanap akong impormasyon. Umalis si Lu Qinghuan. Nag-book siya ng tiket para sa nakaraang araw papunta sa Paris. Nag-book ng tiket para sa kanya ang sekretary ng kapatid mo, Chen Ming. May kinalaman ba si Kuya? SA pag-alas inay Luchinghwan? Hindi pwede. Kailangan tanungin si Kuya na maayo. Pern. Kuya Ran. Pern. Baka kailangan ni Ed King Juan ng oras. Huwag na nating istorbohin si Kuya. Kuya, ikaw ang nagpatulong kay Chen Ming nabigyan si King Juan ng tiket. Alam mo ba kung saan siya pupunta? Kuya, malawak ang koneksyon mo. Tulungan mo akong hanapin siya. Pern. Si Ed King Juan, dahil gusto kanya at wala siyang chance sa'yo. Nagdesisyon siya mag-abroad para mag-unwin. Huwag na nating abalahin siya. Song Ran. Ikaw ang pumili ng tao. At pati landas, ikaw rin ang nagdesisyon. Dahil pinili mo na. Dapat mong pahalagahan ang mga taong nasa harap mo ngayon. Kuya, itong singsing mo. Ito ay personal na dinisenyo ng et mo. Ang singsing na short ni Kuya. Bakit parang katulad nung ibinigay sa akin ni King Juan noon? Hindi kaya. Kuya. AKO. Parang naisip kayo lang. May ilang bagay kami. Hindi pa napag-usapan na maayos. Puwid, MOBA. Tulungan akong hanapin siya ulit. Puwid BA. Song Ran.
May mga bagay na kapag nawala na. Iyon ang pagkawala. Hindi ka na bata. Dapat na intindihan mo na ang mga bagay na ito. Gino Wong Song, ginawa ng asawa niyo ang sabaw para sa tanghali at dinala rito. Sabi niya, inumin niyo habang mainit. Pwede namang ipa-deliver sa driver. Bakit kailangan pang siya? Sabi ng asawa niyo, hihintayin kayong umuwi at sasama sa date mamaya. Sige. Ang bait mo naman. Kung wala nang iba, umuwi ka na muna. May pag-usapan pa kami ng ate mo. Sabihin mo sa lahat. I-cancel lahat ng meeting sa araw na ito. Sabihin sa misis, maghintay sa basement. Ako ang maghahatid pa uwi. Sige po. Renji, saan ka pumunta? Gumawa ako ng mango cake para sa'yo. Umuwi ka na, please. Lu Qinghuan. Saan ka ba pumunta? Sige. Nasa si Arya ako nag-antay. Bilisan mo pababa. Heto, nasa si Arya ako nag-antay. Bilisan mo pababa. Dito. Mali ang tingin ko. Bakit siya nasa kots ni Kuya? Kamusta? Masarap ba ang sabaw? Masarap. Salamat. Alam ko mag-overtime ka kaya dinalhan kita ng sopas. Akala kayo. Wala ka na oras sa akin. Bakit biglang na-cancel? Biglang nagbago ang plano ng partner. Kaya naging libre bigla. Walang problema. Tara na. Qinghuan. Bumalik ka na. Nagkamali ako. Kumain ka ng cake. Huwag ka nang uminom. Ayoko. Hindi kayo kakainin. Iba ang lasa nito. Hindi ito yung ginawa ni King Juan. Huwag ka nang gumawa. Ayoko nang kumain. Kuya Aaron. Sinunod ko na talaga ang recipe ni Ed King Juan. Bakit ayaw mo pa rin? Minsan, masarap ang pagkain, hindi dahil sa pagkain mismo, kundi dahil sa pagmamahal. Noong una ko siyang nakilala, puno ng ako ang mata niya. Para malagaan ang sakit sa tiyan, siya ang bahala sa 3 pagkain araw. Hugas, hiwa, luto, gisa. Minsan, masarap ang pagkain, hindi dahil sa ganda ng sangkap. O dahil sa taas ng antas ng kakayahan sa pagluluto. Kundi dahil lang gumawa nito. Ay inisip ang kakain nito. Nagsisimula na naman akong maging emosyon. Magluto ng pagkain. Pwede nang gumawa ng mahabang kwento. Hindi naman iraw, arte lang. Naalala ko lang bigla, kung wala na siya, kahit gawin pa ito na 1,000 beses. 1,000,000 beses. Baka hindi ko na magawa ang parehong lasa.
Kapag wala na ang mahal mo, kahit ulitin mo ng paulit, hindi na ito magiging perehong lasa. Bukas, ang kasal namin ni Ate. Huwag kakalimutang dumalo sa oras. Sige, alam kayo na. Kiran, May balita na hindi lumipad ang flight ni Lu King Juan. Baka nasa lungsod pa siya. Noong araw na iyon, pumunta rin si Boss Song sa airport. Pia, Bakit siya pumunta sa airport? Ang laki talaga ng trabaho ni Kuya. Baka na, may mahalagang kliyente siyang sinundo. Huwag ka nang mag-isip tungkol kay King Juan eh. Ako ang totoong girlfriend mo. Aaron, sino ba talaga ang bride ni Kuya? Ang misteryo talaga. Ching Juan, Nazang Kabiye talaga? Aaron, setup ng wedding ni Kuya. Sobrang ganda talaga. Ang dekorasyon ng kasal na ito. Parang nakita ko na ito dati. Di ka natutulog. Anong ginagawa? Sabi mo magpapakasal kayo matapos ang isang taon. Gusto kong maayos na planuhin ang mga detalye para sa pinakamagarbo at pinakaromantikong kasal. Ilalagay ko ang mga mangokek sa magkabilang gilid dito. Para malaman ng lahat na ito ang paborito mong lasa. Ang Ginoo ay detalyado sa bagay-bagay. Narinig kong ang mga Ay inihanda mismo ng Ginoo. Aaron, ang saya naman nito. Tingnan mo doon, may mga panghimagas. Pwede ba kitang pakiusapan na kuhanan ako ng isa? Gawa yin ay Ching Juan, mango na cake. Lasa ay Ching Juan ito. Hindi siya umalis, hindi niya ako iniwan. Ching Juan, Nazang ka, lumabas ka. Aaron, magpakalma ka. Umalis na si Ed King Juan. Wala na siya rito. Ang cake, siya ang may gawa. Sigurado akong nandito. Anong nangyayari dito? Beke, bakit hindi mo siya makalimutan? Pinangako mo naman na natili ka sa akin. Sino ang gumawa ng cake na to? Nazan? Sir, kalma lang po. Ito ang recipe na hiniling ng bride. Ginawa lang namin ayon sa recipe. Bride? Susunod, inaanyayahan namin ang bride at groom na pumasok. Tingnan naman. Ching Juan. Cancelada, Xiaoang flight. Ang araw na umalis si Luki, Sinundo ng iyong master sa airport. Gusto kong makita ang ebidensya. Mayroon bang pagbabante? Tingnan mo kung paano siya tinitingnan niya ang Master Song, parang isang mahalagang hiyas, takot mahulog o matunaw. Gayon ko lang siya nakitang maalalahanin sa kahit sino. Mapalad ang nobya na naging mayembro ng pamilyang Song ng mabilis. Pinuno ng bahay. Tingnan mo itong brad. Ang katawan niya, kapareho kay King Juan E. Huwag mong sabihin. Ginawa niya ito para inisin ka. Nagpakasal siya sa kuya mo dahil nainis lang. Sabi kayo tumadyo ka. Impossible, hindi iyon mangyayari. Mahal niya ako, hindi niya gagamitin ang ganitong paraan para hindi siya yun. Zhou Shan.
Gaano katagal bago ma-load ang survey? Si Rangel, nakakuha lang ng seksyon. Hindi masyadong pero halata naman. Makasama sina young master at Miss Liu. Ipadala mo na sa akin dali. Si Aran, kumakain ng cake. Huwag mo akong abalahin. Songran, umulan na, sa sunduin kita. Huwag kang magpahiya. Pagkakataon lang ito. Maraming magkamukha sa mundo. Mahal Naya, AKO. Hindi niya gagawin. Hindi niya magagawa. Sana hindi siya. Aran, totoo ngang nakikipaglandyan siya kay kuya. Lumayas ka, hindi ako naniniwala. Per. Lu Qinghuan. Great. Ikaw na talaga. Lu Qinghuan. Great. Ikaw na talaga. Paano? Ano mo nagawang makasama ang kuya? Song Ran. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo at sa lugar. Aaron Kalmakalang, huwag kang ganyan. Lumayas ka. Bake it? Kailan pa kayo nagsimula? Ikaw ang tagapagmana ng pamilya Song. Simula bata pa. Anong bagay ba ang wala ka? Ilang babae na ang nagagusto sa'yo? Bake it? Bakit mo kailangang agawin ang aking Lu Qinghuan? MGA kaibigan. Pasensya na, medyo nawalan siya ng kontrol. Pasensya na kayo sa abala. Song Ran. Ano bang nangyari sa'yo? Kuya, sabihin mo sa akin. Totobiye ito? Magpapakasal nga ba talaga kayo? Alam mo naman na akin siya, ano ba ito? Kailangan ko pa bang paalala sa'yo? Ano ang ginawa mo sa kanya? Song Ran. Tulad na nakikita mo. Ako at kapatid mong si Song mo ay kasal na. Ito ay tungkol sa amin. Walang kinalaman sa'yo. Qinghuan. 5 taon na kami magkasama. Sinabi mo na wala itong kinalaman sa akin. Sabihin mo, siya ba ang nangpilit sa'yo? Huwag kang pumayag na maging hipag ko. Ayaw kong mapakasal ka sa kanya. Sumagha-asayakin pa. Bitawan. Hindi ko bibitawan. Ano ng karapatan? Ikaw ang babae ko. Walang sinuman ang makakakuha sa'yo. Song Ran. Walang pumilit sa kanya. Sinasabi kayo sa'yo. Kailangan namin ang isa't voluntaryong nagkakaisa. Ang angailangan sa isa't isa. Anong kailangan? Kailangan mo ng pera. Kailangan ang titulong MRSO. Kaya umakyat ka sa kama. Lu Qinghuan. Sober ka na talaga. Lu Qinghuan. Sinaktan mo ako dahil sa kanya. Matagal nang tapos ang relasyon natin. Masaya ka na kailan siya, buhay mo isusuko para sa kanya. Nagpasya ka na. Alagaan mo na lang na mabuti ang taong nasa tabi mo. Song Ran. Tinghuan magiging et mo balang araw. Alamin mo ang lugar mo. Huwag ka nang magpumilit pa. Per. Hindi. Hindi ganito. Lu Qinghuan. Nayon ko lang na. Matagal na akong in love sa'yo. Ayoko maging 8. Gusto kong ikaw ang mapangasawa ko. Gusto kong ikaw ang mapangasawa ko. Simula nung umalis ka, pinagmaselan kong ginawa ang singsing. Talagang alam ko ang pagkakamali ko. Akiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, pwede ba? Hindi ba kita binigyan ng pagkakataon? Noong araw na yon sa sasakyan. Anong ginawa mo at ni Lindsay? Gusto mo ba akong magbalik tanaw para sa'yo? Ang pinakapaborito kong palda. Ibinigay mo kay Lindsay bilang basahan. Ikaw at si Lindsay nagkaroon ng aksidente sa kotse.
Pinapakamatay ko ang sarili kong dugo pero sasabihin mo lang na ayaw mo na. Song Ran. Ganito ba ang sinasabi mong mahal mo ako? Ako ang nagkamali, Lu King Juan. Hindi kita, kaya ang iwan na yan. Nakikiusap ako. Huwag mong pakasalan ang kuya ko. Ibibigay ko sa iyo lahat ng pera. Huwag mo lang siyang pakasalan. Song Ran. Paano kung pumayag siya magpakasal dahil sa pera? Ano ang dihilan? Sabi na yo. Mahal na AKO. Tama ang sinabi mo. Ginawa ko ito para sa pera. Pero noon yon, nung magkasama tayo. Dati may pagkakataon ka. Simula na yan. Wala ka ng pagkakataon. Gusto ko sanang maging maayos ang lahat. Pero pinili mong guluhin ito. Kung ganito ang gusto mo, sasabihin ko na ang totoo sa'yo. Dalhin mo rito ang kontreta. Tingnan mo ng mabuti. Ito ang kuya mong si Song Mo nung labis kung kailangan ng pera. Binigyan niya ako ng trabahong ito. Ang misyon ay lapitan ka. Gawin kang umibig sa akin. At kontroling ka gamit ang pagmamahal. Para hindi mo nabalikan ang mga delikadong extreme sports. Ang bayad ay 10 milyon. Sa 5 taon nating magkasama, lahat ng pagmamahal ay kunwa-kunwari lang. Ginawa ko lang para sa misyon. Ang 5 taon ng pag-iibigan. Palay isang maingat na binuong panloloko. Isang palabas na nagkakahalaga ng 10 milyon. Imposible. Naloko mo, AKO, hindi ito todo. Hindi kita naloko. Ang pagitan mula sa simula ay isang kasunduan. Ngayon bayad na ang lahat. Wala na tayong utang sa isa't isa. Huwag mo nang guluhin ang buhay ko sa hinaharap. At huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Hindi masyadong maayos si Song Ran. Dalhin siya sa silid pahingahan. Aren. Eos calling BA? Yui natiyo. Nakakatakot talaga dito. Burn. Hindi. Hindi ganito yan. Mahal, AKO and I Chinghua. 5 taon na siyang nasa tabi ko. Ano niya kayang ganun na lang tanggapin ang kasal sa kuya ko? Chinghua. Gali ka, DBA? Gali ka noon para kay Linshi. Hindi kita inansin at nasaktan kita. Ikaw ay nagbakasal sa kuya ko para galitin ako. Deki ay mali ako. Ako ang bulag, ako ang makulit. Hindi ko dapat ginawa iyon sa'yo para kay Lindsay. Nakikiusa, bigyan mo ako ng pagkakataon. Huwag magbakasal sa kuya ko. Kahit kasunduan, hindi rin tama. Song Ran. Pakawalan mo na ako. Tapos na tayo, wala na tayong koneksyon. May koneksyon. Lumapit ka sa akin para sa kasunduan. Ibibigay ko sa iyo double ang pera. Hindi. 10 beses. Lahat ng gusto mo, kaya kong ibigay sa iyo. Umalis ka sa tabi ng kuya ko. Pakakasalan kita, bibigyan kita ng pangalan, lahat ng gusto mo. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin naiintindihan. Kyleman. Hindi kita minahal, Kyleman. Anong sinabi mo? Anong sinabi mo? Sabi kayo. Kyleman. Hindi kita minahal. Burn. Bakit mo ginagawa ito?
Si King Juan ay isang babaeng tuso. 5 taon siyang nagtiis para sa pera, para sa kayamanan ng pamilya nagpakasal kay kuya. Hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal mo. Tumahimik ka. Hindi ko papayagan ang sabihin mo kay King Juan. Dahil sa kanya, sinaktan mo ako. Tumigil ka, narinig mo. Kung hindi dahil sa'yo, nanggugulo sa tenga ko. Kung hindi dahil sa mga tuso mong gawin. Magiging ganito ang sitwasyon ngayon. Para sa iyo ang lahat ng ginawa. Umalis ka. Song mo. Anong kaapatan mong agawin si Lu King Juan? Hindi siya babae mo. Siya ay hipag mo. Hindi totoo yan. Ikaw ang nang-agaw sa kanya. Kung may tapang ka talaga, harapin mo ako ng patas at maglaban tayo. Ang dami ng taon ang lumipas. Ang bata mo pa rin. Sa tuwing may problema, suntok lang ang solusyon mo. Song mo. Tama na. Dalhin mo na siya. Kung gusto mong makipagsuntukan, ayos lang pero kung matalo ka, mag-behave ka at tawagin mo akong Ed. Itinuturing kita bilang akala MOBA, Tanga AKO, isauli mo ang babae ko. Bakit mo ginagawa ito sa akin? Huwag ka nang manakit, pakiusap ko. Tama na. Hanggang kailan mo balak huminto? Hindi ka biyay na hiya? Lu King Juan. Alam ko ginagawa mo para inisin ako. Gali ka kasi pinalay KOSIC, kaya mo piniling magpakasal kay kuya. Para lang pagsisihan ko ito. Alam kong nagkamali ako. Bumalik ka na, PBA, kalmahin mo na ang isip mo. Kate Manalo ka na yan. Hindi magbabago ang katapusan. Hindi kita kailanman minahal. Hindi kita kailanman minahal. At lalong hindi ko gagawin iyon para Hindi pwede, hindi ka pwedeng magpakasal sa kuya ko. Magasin ka. Tignan mo. Ako ang ikakasal sa kanya ngayon. Anong klaseng ugali yan? Makipagtalo ka pa sa hipag mo. King Juan. Sabihin mo sa akin, yung 5 taon natin, yung 5 taon natin na magkasama, wala ka talagang naramdaman para sa akin. Wala man lang county? Hindi ako naniniwala. Hindi ko pinaniniwala ang umaarte ka lang. Sinabi kayo na, Kailanman, hindi kita minahal. Pakawalan mo na ako, please. King Juan, Bigyan mo rin ang sarili mo ng konting dignidad. Nayan. Ang mahal ko ay si Song mo. Magpapatuloy ang kasal ko. Pakiusap, huwag mo nang guluhin ang buhay ko. Dalhin si Songran palabas. alam ko mahal mo ako. Lahat ng iyon ay kasinungalingan. Ginanap ang kasal na ng Song Group, Ginoong Song mo, at kanyang asawa. Natapos na ito kamakailan. Hindi ibinahagi ang detalye ng kasalan sa publiko. Proteksyon ng pamilya Song sa bagong kaya't sobrang misteryoso ang lahat. Umabot na sa ganito ang sitwasyon. Kung ano-anong usapan na ang kumalat. Ngayon, walang kahit anong balita ang lumalabas. Song mo. Talagang magaling ka gumawa ng paraan.
Arang ginawa mo akong tanga, apos sinamantala mo pa. Aran, nandiyan ka ba sa bahay? Ern, bakit uminom ka na marami? Oo, Aran. Sa puntong ito, kailangan mong bumangon muli. Pa sa isang babae. Hindi sulit na sirain ang sarili mo ng ganito. Keo. Saan ang bagong bahay ni na Song mo? Alam niyo ba kung saan ang bagong bahay nila? Keo. Saan ang bahay ni na Song mo at Lu? Alam niyo ba kung saan ang bagong bahay? SADP Villa siguro. Ern, Bakit mo yan tinatanong? Ern. Ano'ng balik mo? Hindi mo na dapat hanapin ulit. Ganun na ang ginawa niya sa'yo, bakit hindi mo pa rin bitawan? Matagal ko nang pinag-isipan. Si Lu Qinghuan, siguradong niloloko niya ako. Paano niya mamahalin ang kuya ko? Kakakilala lang nila ng kuya ko. 5 taon na kaming magkasama. Hindi AKO ninanawala na lahat. Sigurado akong pinilit siya ni Song mo. Oo. Sigurado akong ganito yun. Eren. Magpakalinaw ka naman. Siya nang ngayon ang opisyal mong 8, di mo pa ba naiintindihan? Hindi ako naniniwala. Ginagalit niya ako. Oo. Ginagalit niya talaga ako. Alam kayo na. Ako ang nagkamali. Hihingi ako ng tawad sa kanya ngayon. Babalik siya sigurado. Zhu Shen. Tulungan mo akong hanapin ang address. Bagong bahay ni Lu Qinghuan. Saang bahay sa Deep Bay Villa. Qinghuan, buksan mo ang pinto. Qinghuan. Qinghuan. Ern, Nakikius. umuwi ka na, hindi ka nila papansinin. Hindi. Kailangan ko siyang makita ngayon. Si Lu Qinghuan. Tapos na siya, asawa na ng kuya mo. Pero pakiusap, makita ko siya. Nakikiusap ako sa inyo. Hayaan mo akong makita siya. Mag-uusap lang ako ng konti. Qinghuan. Qinghuan, nasan ka? Qinghuan? Song Ran. Hanggang kailan mo gagawin? Kuya. Nakikiusap ako sa'yo. Hayaan mo akong makita si Qinghuan. At tanungin ko lang siya ng isang bagay. Tatanungin ko lang, tapos pangako, hindi ko naguguluhin ulit. Kalmahin mo na ang sarili mo. Hindi ka niya haharapin, at saka, kahit magharap kayo, wala namang magbabago. Fake it? Dahil ba sa panahon na ito, hindi ako naging mabuti sa kanya? Kuya. Nagkamali ako. Hindi ko naintindihan ang tunay kong nararamdaman. Talaga, hindi ko kayang mawala siya. Kaya kong bumawi. Hayaan siyang bumalik sa akin. Nagmamakaawa ako. 5 taon na. Ang dami mong pagkakataon. Pero lahat iyon nasayang mo. Ngayon hahabulin mo ang asawa ng kapatid mo. Anong problema? Amo, anong nangyari? Qinghuan. Sumamaka sa akin pawi. Ano ang gusto mo mangyari? Bakit kailangan kong tumigil? Hindi kayo Toto. Hindi ko iniinda ang pandaraya mo. Basta subukan mahalin ako ngayon. Kung di mo ako mahal, ako na lang magmamahal sa'yo. Alam kong nagkamali ako. Hindi ko kayang mawala ka. Wala akong pag-ibig para sa iyo. Wala noon. Wala na yan. At wala rin sa hinaharap. So, ang 5 taon natin ay biro lang para sa akin. Niloloko nayo lang, AKO. Inipilit niyo ako. Sige. Kung ayaw niyo akong maging masaya. Huwag Aaron. Ilagay mo na yung kutsilyo. Umiwi na tayo puwid BA? Nakikiusap ako sa'yo. Song Ran. Ilagay mo na yung kutsilyo. Song Ran. Huwag gumamit ng pa-baby paraan para mapansin. Mas lalo ka lang nilang mamalitin. Lahat kayo, minamaliit niyo ako. Ayase lang akong biro.
Ching Huan. Hindi ba sinabi mo na hindi mo ako minahal kailanman? Sinabi mo ba na 5 taon ay kasinungalingan? Sige. Ibabalik ko sa'yo ang 5 taon na ito. Sa'yo na uli. Aaron. Huwag kang lumapit. Ching Huan. Pasensya na, nasaktan kita. Sa susunod na buhay ko, babawi ako. Ambulancia. Bilisan nyo, tawagan ng ambulansya. Hello, 120BA Ito? Nandito kami sa Deep by Villa A01 na bahay. May pasyente rito na Marami kang nawala ng dugo, bilisan mo. Kamusta ka, Ran? Bakit kaong tanga? Bakit? Kasalanan mo lahat. Ikaw ang pumatay kay Ran. 5 taon na ang nakararaan. Nakita. Suot mo yung malinis na puting palda. Sabi mo, lagi mo ba akong alagaan? Lagi ka bang nandiyan para sa akin? Bakit? Bakit mo, AKO, Iwan? Tingnan mo kayo. Kayo ito. Tilin siya ito. Ano bang mayroon siya na wala ako? Ako ang pinakamahal ka. Bakit ka nagpapakatanga para sa kanya? Ching Huan. Talaga ba? Kayat kailan? Hindi mo, AKO minaw? Kayat manle. Isang segundo. Nagmahal ako sa iyo ng totoo. Pero, Naubos na lahat dahil sa'yo. Ching Huan. Aran, huwag kang mamatay. Nakikiusap ako, huwag kang mamatay. Song Ran. Wala na siyang problema. Nadala agad si Ginoong Song sa ospital sa susunod na panahon. Kailangang magpahinga ng maigi. Lalo na sa emosyon, bawal itong magkamatinding pagbabago. Dahil wala na siyang problema, alis na rin tayo. Ching Huan. Pumunta ka para makita ako. Sa wakas nagising ka na. Ang tigas naman ng puso mo. Kung may nangyaring masama sa'yo, ano na ang gagawin ko? Wala akong damdamin para sa'yo. Wala dating. Wala pa rin ayan. Hindi na magkakaroon pa. Ang sakit. Kung ayaw mo talaga akong maging masaya. Ikaw. Ano ang nangyari? Jinong Song. Ikaw. Bakit sinenga sa saksa? Asawa kita sa ilalim ng batas. Sa ganong sitwasyon, protektahan kita, responsibilidad ko yan. Boss Song. Salamat iniharang mo sarili para sa pero sa susunod, kung mangyari ulit yon, unahin mong protektahan ang sarili mo. Dahil ikaw ang boss, wala kang obligasyon. Unahin ako protektahan. Mauna ako, magpapahinga. Magpahinga ka na rin ng maaga. Ano bang nangyayari sa akin? Hindi kaya nagkakagusto na ako sa kanya. Kalma lang, Lu Qinghwan. Transaksyon lang sa ating dalawa. Kung ibang tao ang nasa kalabayan niya, gagawin din niya yon. Wala kang karapatang magkagusto sa kanya. Ching Huan. Nayan. Tumawag si Lola, pinapabalik ka sa lumang bahay. Kailangan mo. Sa Samhan BA Kira, hindi na kailangan. Unahin mo na muna ang trabaho mo. Huwag mo masyadong isipin na samahan ako.
Dumating na si King Juan. Bilisan mo, umupo ka dito. Lola. Hinihintay ka niya araw-araw, alam mo ba? Lola, kamusta ang kalusugan mo kamakailan? Mabuti naman. Napakaganda. Nakita-kita. Pakiramdam ko okay na lahat. Sabihin mo kay Lola, pinahirapan ka ba niya nitong mga araw? Hindi naman, Lola. Ayos naman kami. Talaga ba? Dati kahit gaano siya kabusi, kadalasan may dahilan siyang sumama sa'yo para bumalik at makiisa sa. Ang weird nitong mga araw. Dumating ka. Pero siya, ni Anino, wala. Huwag hayaang malaman ni Lola na kontreta lang tayo. Kung hindi, malulungkot siya. Walang Lola. Siya, napakabait sa akin. King Juan. King Juan. Lola. Hindi ba't nagtatrabaho ako, naging abala? Paano nyo nasabi na sinisiraan nyo ako? Nag-alala lang ako na baka sa sobrang trabaho mo, mapabayaan mo na si Juan Juan. Invitation ng Kuitan Jewelry sa pagtitipon. Hindi pa nakapunta si Juan Juan sa ganitong, kailangan niyang ipakilala ang sarili. Huwag kang mag-alala, Lola. Lulutasin ko ito. Kangasay song mo. Makakasama mo sana, mas maganda. Mas madali ang lahat kung nasa tabi mo siya. Yung mga mahilig mamuna, dapat mag-isip-isip din. Sayang. Yung trabaho niyang walang tigil. Maghang. Isipin niyang boring ang pakikisalamuha. Walang problema, Lola. Ihanda ang public information ng past Kiat Zen Conference, background analysis ing participant, at mga strategy para dito, ipasa mo agad sa akin. Ganon pala. Ganito ang pakiramdam ng tahanan. Janelle Song. Bumalik ka na. Pinagluto kita ng lugaw, pwede mo na itong inumin mamaya. Ang paghahanda. Mayos, BA? May mga datos mula noon at mga koneksyon na mas komplikado kaysa sa inaasahan. Sakto lang. Dati. Nagpadala ang kliyente ng impormasyon tungkol sa hindi ko kailangan. Tingnan mo na, baka may marfer. Matagal na pala itong naayos niya. Si Song Emao, talagang napakadetalye ng kanyang pag-isip. Pero ang lahat ng ito, ginawa niya dahil sa kontretang suportahan ang asawa. Oh, dahil BA, may iba pang dahilan? Salamat. Talaga? Saktong-sakto ito. Walang anuman. Isaka. Hindi mo kailangang maging ganoon ka-formal. Mr. Song. Sa Jewelry Conference. Puid BA. Samahan mo AKO? Pagpupulong ng alahas. Puid mo bang. Samahan AKO? Sa araw na yun, may meeting sa opisina pero okay lang. Ikaw. Mag-focus ka muna, SAGO mo. Una, asawa lang ako sa papel. Lahat ng ginagawa niya, masinsinan at malalahanin. Dahil lang, isa lamang siyang tagapagbatupad ng kontreta na sumusunod sa mga patakaran. Nang may pagmamahal, walang kaugnayan. Lu Qinghuan. Ano pa ba ang mahihiling mo? Karen, kumain ka na. Sinabihan ka ng doktor na dagdagan ang iyong nutrisyon. Buching Juan. Ano ang ginagawa niya kamakailan? Talagang sikat na siya ngayon. Malapit na siyang sumali sa kumikinang na jewelry conference. Sinabi ni Lola. Sa hinaharap negosyo ng pamilya, siya na ang mag-asikaso.
Todo na, para sa pera siya at si kuya magkasama. Mas marami siyang makukuha kaysa sa akin. Nag-hire ako ng pribadong investigador. Nalaman ko na siya at si kuya, sa totoo lang. May pinirmahang kontrata. Sa totoo lang, may pinirmahang kontrata. Parang noong sa inyo deti. Halos pareho lang. Kontrata na naman. Luking Juan, hanggang kailan mo paglalaruan ang mga kapatid ko? Hindi mo pa ba naiintindihan? Isa lang siyang babaeng nakatingin sa pera. Kung sino ang magbibigay ng mas malaki, doon siya sasama. Binigyan siya ni Songmo ng milyon. Gayon ibibigay ni Songmo ang negosyo ng alahas ng pamilya Song. Ang buhay ng pagiging GNG, Song. Sinipa kanya, syempre. Gagawin niya ang lahat para sa pera. Kumilos kasama ko sa loob ng 5. Kaya rin nila itong gawin para gumaganap bilang mag-asawa kasama ang nakatatandang kapatid na. Tapos ibibigay ko sa kanya, makakasama ko rin siya pabalik. Iyan ang itinalagang matriarch ng pamilyang Song. Napakabata at maganda. Nabalitaan kung galing siya sa isang Swerte lang. Nakasampa sa mataas na sanga ng pamilya Song. Si Song Dashaw na hindi man lang siya sinamahan. Ginong Wang. Ang tagal na nating di nakita. tungkol sa bagong collab ng season. May bago kaming idea sa Song Group. Ikafba ang asawa ni Mr. Song? May problema ba? Anong nangyari? Tungkol ba sa negosyo? Mas mabuti na kayong si manager, mas sigurado. Ikaw na maganda. Mag-concentrate ka lang sa pagiging maganda. Luching Juan. Song Ran, ikaw na naman may pakana nito. Ren, huwag ka masyadong magalang sa kanya. Kami ang bahala. Siyempre, nandito kami para ilantad ang tunay mong pagkatao. Buching Juan. Ang galing mong magtago ng lihim. Naloko asay Lola Patty Laha. Isang biniling Mrs. Song. May lakas loob ka pang tumayo sa entablado para katawanin ang pamilya Song. Ching Juan. Sinabi ni Sisi na kontrata kayo ni kuya. At para lang sa pera. Mrs. Song. Hindi. Miss Lu, kung ang iyong pagkatao ay ganito kababa. Mukhang hindi kami pwedeng makipag-partner sa ganitong tao. Tama. Sa negosyo alahas, mahalaga ang tiwala. Hindi kami pwedeng makipagtrabaho sa umanga dahil sa kontrata. Babaeng sakim sa pera na pakikipagtulungan. Kailangan nating suriin muli ang relasyon natin sa pakikipagtulungan sa Song Jewelry. Ching Juan. Malinaw na sayo, bukod sa akin, walang ibang tatanggap sayo. Bumalik. Makipaghiwalay sa kanya. Hakasalan kita. Hindi kayo iniintindi na loko, mo, AKO. Magbody tayo. Songran, nasisiraan ka ba ng ulo? Mas malinaw ang isip ko ngayon. Hindi mo siya mahal. Kailangan mo lang ang pamagat na MRS, Song at pera. Pwede kayo ibigay sa iyo, di ba? Ang asawa ko ang magdedesisyon kung anong kailangan niya. Bitawan mo na. Siya ang asawa ko. Siya may bahay ng Camilla Song. Kailangang yasa sa'yo ba? Song Ran. Hindi katawan ang may sakit sa'yo, utak ang problema. Alam ko ang totoo. Kontrata ang kasal nyo. Hindi mo siya mahal. Kung mahal niya ako o hindi, usapan naming mag-asawa. Hindi dapat pakialaman ng ibang tao. MGA kasama. Ngayong araw, ipakikilala ko kayo. Si King Juan, ang aking asawa, ang nag-isang may bahay ng pamilya Song. Kasabi nito. Siya rin ang punong designer ng Kitcan Corporation. Ang kanyang layunin ay layunin ko rin. Kung may MGA pagdududa pa. Iyon ay pagdududa sa akin, kay Song mo mismo. Pangulong Song, siya ang kasundo mo sa kasal, ang sarili mong tao na tulad niya. Para maging taga-disenyo. Isang kahihiyan ito para sa ating buong industriya. Ginagawa ni Ginoong Song ang lahat para sa isang babae. Gusto mo bang ilagay sa kapahamakan ang Karen? Pag-aari ng pamilya Song. Huwag ka magmatigas. Tama. Hindi kami makikipagtulungan sa babaeng umangat lang gamit ang katawan. Na walang kakayahan. Kang ganun. Tapos na ang pakikipagtulungan ng Song Group sa inyo. Ngayong araw opisyal na tapos na. MR Song, para sa isang babae lang.
Nagkaalitan ka sa kapatid mo, pati na rin sa lahat ng supplier dito. Sulit ba ito? Kuya, ginamit mo siya para patahimik si Lola. Ibalik mo siya sa akin. Ang ako, alagaan ko siya ng maayos. Alam ko na talagang nagkamali ako. Mr. Song, Parawat. Nagkamali ako. Hindi tumitigil si Songran. Malaki ang pinsala sa pamilya Song. Paano kung maghiwalay na lang tayo? Tinalikuran ko ang plano para samahan ka dito. Tapos ito pa ang sasabihin mo sa akin. Hiwalayan? meeting, jewelry exhibit lounge. Saan mo talaga ako dadalhin? Mag-usap tayo. Tuncle Son? Tungkol dito ba? Bakit mo gusto tapusin ang kontrata? Ang tungkol sa kasal. Hindi talaga may tatago ang katotohanan. Gayong gabi, nagdala na naman na malaking problema sa pamilya Song. Malalaman din ito ni Lola Balanga raw. Ayaw kong dagdagan pa ang gulo para sa'yo. Maliit para sa'yo. Tama ka. Ang kontratang ito ay tiyak na magdadala sa'yo ng maraming problema. Katulad ng nangyari ngayon. Mangyayari pa ito ulit sa hinaharap. Gamit lang ng isang kontrata at pera. Naging limitado ka bilang ginang Song. Hindi patas ito para sa'yo. Nangangako ako. Papakawalan kita sa kasunduan natin. Salamat sa pag-alala mo sa akin nitong nakaraan, paumanhin kung naging pasanin ako. Naway magtagumpay ka sa lahat. Jinong Song. Saan ka pupunta? Hindi ba't napag-usapan na nating tapusin ito? Naputol na nga natin ang kasunduan pero hindi pa tayo nagdi-divorce. Bakit gusto mong bumalik sa inyo? Hindi. Kung ganun, huwag kang umalis. Kung ayaw nila makipagtulungan sa iyo, hindi kailangang maging chief designer ng Kizen. May bagong investment para sa jewelry company. Ang pangalan nito ay Juan Mo. Ang pangalan nito ay Juanemo. Mr. Song. Ikaw. wala ng kontrata. Simula Nayon. Ikaw na ang ginang ng pamilya Song. Sinumang magkalat ng tsismis, kalaban ng pamilya Song. Hanggang hulit walang atrasan. Ginang Song, talagang kahanga-hanga ka. Sa totoo lang, mataas ang standard ng asawa ko. Hindi siya madalas pumuri ng tao tulad ng ngayon. Napakabait mo naman, Ginoong Lee. Si King Juan ay hindi lang ang aking asawa, siya rin ang puso ng Happy Inn. Ang konsepto ng ating tatak at pati ang unang disenyo ay mula sa kanyang inspirasyon. Sa makatuwid, ang kolaborasyong ito. Siya ang may pinakamaraming karapatang magsalita. Siya may pinakamalaking karapatang magsalit. Ginoong Lee at Ginang Lee. Iminungkahi ang disenyo ngayon dahil nakikita naming ang inyong brand ay hindi sumusunod sa mga uso. Sa halip, ito ay tungkol sa pagmamana ng mga klasiko. Ang hinahanap na Juan mo ay katuwang na may ibinahaging pilosopiya. Sama-sama, lilikha tayo ng simbolo ng karangyaan sa silangan. Pakiramdam na inilalarawan ko lang. Binibining Lu. Naiintindihan mo talaga ako. Hindi masama. Magaling. Ginawang Song. Nakahanap ng magaling na asawa at bihirang kapartner. Ang mga detalye, ipaubaya na sa team na mag-asikaso. Sa tingin ko, ang order na ito. Ayusin na natin. Kaya, masaya ang magiging kooperasyon natin. Kapag may tumulong sa'yo. Napakalawak pala ng mundo kapag magkasama kayo. Song Ran. Hindi mo kailanman maintindihan. Ang gusto ko ay hindi maging ibong nakakulong, kundi ang malayang makalipad.
Sisi, sumapawi. Sabihin natin kay Lola. Hayaan si Lola na pigilan sila. Ran, huwag ka nang pumunta, pwede ba? Anong ibig mong sabihin? Ayaw mo ba akong tulungan? Tapos na ang lahat. Si Luking Juan kinasal na sa kuya mo. Tingnan mo ako ang girlfriend mo. Hindi kita girlfriend. Ran, Hindi kita minahal kailanman. Ang mahal. Luching Juan. Song Ran. Niloko mo ang taos puso, hindi mo naintindihan ang pag-ibig. Hiling ko na hindi mo makuha ang gusto mo kailanman. Luching Juan. Natalo AKO. Tawang-tawa ako. Bagay na bagay ang batang ito kay amo. Matandang ginang, di ba nga? Lola, Ran, Lola, huwag magbaloko sa kanila. Ekta ang kasal. Ano? Tingnan mo. Tawagin mo si amo pabalik. Gusto kong tanungin kung ano ang tingin niya sa kasal at sa mga patakaran ng pamilya Song. Amo, magsabi ka ng totoo kay Lola. Ang kasal mo ba kay King Juan, gaya ng sinabi ni Aran, isa lang bang kasunduan? Noon, oh. Pero ang kasunduan na yon, matagal nang walang bisa. Ikaw. Bata ka palang mayos ka na. Bakit sa kasal nagkakamali ka? Laruan ba ang kasal? Dalhin ng pamalo. Matanda. Ito. Song mo, lumuhod ka ng maayos. Lola. Itong bagay na to, ipapaliwanag ko ng maayos. Ikaw ang may dala ng buong pamilya Song. Paano mo ito nagawa? Anong ginagawa mo, King Juan? Lola, Pirma ng kasundo. sa simula ako ang pumayag. Kung parusahan, ako na lang. Nazern kaing bait, Luch, Hindi mo siya mahal. Pera ng pamilya Song ang habol mo. umalis ka na. Huwag kang magpanggap na mabait dito. Huwag kang magpanggap na Mahal mo siya? Ako ang nakakaalam, Songran. Hindi mo talaga naunawaan. Lola, lahat ng ginawa ni Amo, una para sa inyo, tapos para sa akin. Kung may parusa, pati ako parusahan niyo na rin. Pero kahit anong mangyari, Hindi ko siya iwan. Gayon ko lang naintindihan, ito ang totoo. itsura na mahalin ang isang tao. Nagkaroon ako ng pagkakataon. Pero ako mismo ang nakasira. Palang pinakamalupit na parusa ay peti kaapatang mainggit. Wala na rin. Palam. Hindi. Hanggang dito na lang. Kuya. 8. Sana maging masaya kayo. kayong dalawa, Balik sa kwarto mag-isip muna. kapag nagkaayos na, Maging responsible sa kasal, saka na lumabas at kausapin ako. lumaki na ang mga bata. Hayaan mo silang magdesisyon para sa sarili nila. Bakit mo ako sinisisay?
Dahil asawa kita. Paano ka? Masakit pa ba? Pwedeng medyo masakit. Tyson mo na. Hindi masakit. Amo. Sige sabihin mo. Galit pa kaya asay lola? Siguro. Pero galit siya kasi nag-alala siya sa'yo. Bukas pupunta na tayo para magkaintindihan. Lola. Noon, may kasunduan kami. Pero ngayon sigurado na ako. Mahal kayo na si Qinghwan. Handa kong ibigay ang buong buhay ko para sa kanyang kaligayahan. Lola, mahal kayo rin talaga asay song mo. Tunay kong minamahal siya. Ikaw talagang bata ka, nakahanap ka ng mabuting asawa, mabait na pakitunguhan mo siya. Alam ko po, Lola. Qinghwan. Isa kang mabuting dalaga. Si mo, ipinapaubaya ko na sayo. Qinghwan. Ikaw. Song mo. Mahal kita. Bakit naman? Hindi mo kaya. Qinghwan. Tungkol sa kaya ko o hindi. Patutunayan ko sa'yo habang buhay. Wakas ng kwento.